kamotor pre, bali may pinaltan tayo ng block. Yan, block ng PCX mga kamotor. Bali napaltan ko na siya. Kakabit ko na lang yung makina niya sa frame. Yan, bali ito mga kamotor pre, yung tinanggal nating block dito sa ating PCX 150. Yan, may mga guhit-guhit siya. Kasi naging issue nito mga kamotor pre, nagkatubig yung makina. Yan, kaya nagkatama yung block. Sumama yung tubig sa oil. Kaya ang naging cause, nagkagasgas yung block niya. Tapos ito mga kamotor pre, sobrang lakas na ng usok niya. Hindi na kayang isil nung piston ring yung oil natin para hindi sumama sa combustion ng fuel and air mixture. Yan. Kaya meron na siyang carbon deposit. Yan yung oil na susunog. Yan, naipon siya sa ibabaw ng piston. Nagiging carbon deposit siya. Bali mamaya mga motor pre, babalik ko na siya sa frame niya. Hindi ko niya naipakita sa inyo kasi sobrang busy ko. Yan, kahapon ko siya inumpisa ang kalasin. Tapos yan, lilinisin din natin yung throttle body niya, tapos ECU reset. Yan mga kamotor pre, linisin natin siya ng throttle body cleaning. Importante mga kamotor pre, tatanggalin nyo yung mga sensor niya. Ito yung kanyang sensor unit, tatanggalin nyo bago nyo linisan ng carbon cleaning or cleaner. Yan ay ECB sensor. Tapos yung injector nya, ito huwag nyo lilinisin mga kamotor pre ng throttle body cleaning. Ito, cleaner. Yan. Kasi hindi advisable na linisin ng FI ni Honda. No need din mga kamotor pre. May carbon cleaner naman na nabibili, yun lock nyo lang sa gasolina para malinis yung injector, fuel hose, pati yung ibabaw ng piston. Carbon cleaner mga kamotor pre, pakita ko sa inyo. Bibili nyo lang sa halagang 140 mga kamotor pre. Okay, mamaya na ulit mga kamotor pre, bali bubuin ko na siya, tapos salpa ko na siya sa frame. Pakilike na lang at subscribe yung aking YouTube channel. Salamat sa panonood at yun, nabigyan ko kayo ng kaunting advice. Yan, maintenance, mahalaga sa motor, alaga sa change oil, huwag ilulubog sa baha kung may baha para hindi maapekto ng makina. Salamat. Nahirapan tayo mga kamotor pre, pasok yung engine sa frame kasi mag-isa lang ako, pero mamaya yan, pakikita ko umaandar. Yan, may merenda muna tayo mga kamotor pre. Medyo napagod tayo, tapos nauna na yung merienda sa tanghalian natin. Hindi pa kasi tayo nagtatanghalian kasi kailangan matapos ko na agad na bago maghapon para makuha na ng oras. Eh mga kamotor pre, bali nalinisan ko na siya ng throttle body cleaner. Ipakikita ko sa inyo yung mga dapat hindi ma-sprayan ng throttle body cleaner. Kasi baka masira, kasi chemical yung masyadong matapang yung throttle body cleaner natin. Maring maapektuhan yung idle ng makina or response yung hatak ng engine natin pag nagkamali tayo ng procedure. Yan, tuturo ko sa inyo. Pakikita ko yung throttle body ng ating PCX, yung nilinisan natin. Yan, bali ito mga kamotor pre.
nalinisan na natin siya ng throttle body cleaner. Ito yung dumi niya. Mahalagang malinisan natin mga kamotor pre yung ating throttle body ng ating motor. Dalhin nyo na lang sa mga Honda 3S shop mga kamotor pre, mga accredited, or kung may experience naman kayo sa pagbabaklas nitong throttle body ng ating motor, ng FI, yun, kaya nyo na yan. Basta importante, huwag nyong sprayin itong ating sensor unit. Tatlong sensor ang nandito mga kamotor pre. Throttle position sensor, map sensor, manifold absolute pressure sensor, tapos IED sensor. Yan. Kasi may electronics sa loob yan. Kaya wag nyong babasain ng gasolina or lilinisan ng throttle body cleaner. Yan. Tapos injector yan. Itong ating IECB. Kasi ito mga electronics na sa loob. Pag na-spray nyo, ang cost nyan, baka masira yung mga electronics sa loob, yun. Magmamalfunction na yung ating sensor. Papangit yung performance ng motor natin. Yan. Basta sprayan nyo lang yung mga motor. Yan, throttle valve. Dito nakapasok yung ating sensor unit. Yan. Yung TP sensor naman mga kamotor pre, yun yung trabaho nun, binabasa nyo yung angle nito. Yan, bawat angle nyan may katumbas na voltage na binabato ni TP sensor kay ECU para matansya niya kung ganong karaming volume ng gasolina yung ibibigay niya kay injector. Ito, yan, ito si injector. Itong injector ni Honda mga kamotor play, may fuel filter pa rin siya dito sa loob. Kaya siguradong hindi siya papasukan ng dumi. Hindi makakalusot dito sa mga butas niya kasi pag nabarahan yan, yan, wala nang hatak ang motor natin. Kasi minsan itong injector kahit hindi nag-i-indicate sa MIL, yan, nagkakaproblema to. Ang cause nun yun, babarahan yung butas dun. Ito naman ay ECB. Yan. Sensor. Pag nagka-problema tayo sa minor, yan, dito. Or pag start natin, minsan walang idle, yun. Dito yun. Ito yung pinaka-automatic choke nyo. Yan mga kamotor pre, kaunting yan, kaalaman lang mga kamotor pre yung share ko sa inyo. Mamaya bubuin ko na to, tapos yan, kukunin na ng customer. Yan, bali mga kamotor pre, sasalinan natin siya ng langis, Honda oil. Ito na langis na ito mga kamotor pre, bali fully synthetic yan. Bubuksan ko lang mga kamotor. Yan, fully synthetic. Mabibili nyo yan mga kamotor pre sa mga yan, Honda dealer. 310 lang sa amin yan mga kamotor pre. Bali 1 liter nga pala to mga kamotor pre, sobra siya ng 200 ml. Bali nga pala, advice ko sa inyo mga kamotor pre, yan, yung tira niya pwede nyo ipunin. Pag nakaapat kayong 200 ml, di bali 800 ml na uli. Pwede nyo siyang ipan-change uli, makakatipid kayo. Kasi sayang din naman yung mga tira-tira yan. Pag kasi may nagpapa-change sa akin na customer yan, ibinibigay ko sa kanila yan, ina-advise ko na ipunin na lang para, kasi sayang din naman kung ilalagay lang sa kadena ng tricycle. Kailangan mga kamotor pre yan, sakto lang yung level ng oil. Kung capacity ng motor natin ay 800 ml, kailangan 800 ml na oil lang ilalagay nyo. Kasi pag sobra or kulang, maaaring mapigdoon yung makina natin. Yan, pag sobra, siyempre yung pressure sa loob, yan, sobra yung pressure sa loob, hanap ng lalabasan yung oil natin na sobra, lalabas sa yung pinaka niya by blue gas or singawan ng makina papuntang air cleaner, pupunta siya sa air cleaner or sisirain niyo yung mga oil seal. Yan, kaya minsan yung iba nagtataka bakit mabilis masira yung oil seal ng motor nila sa makina, tulad ng oil seal sa pulley, yun, papasobra yung oil nila, naghahanap ng lalabasan yung oil.
sa oil seal siya lumalabas kasi sobra na yung pressure sa engine eh. Sobra nga yung oil. Pag kulang naman, ang tendency nun, baka hindi abutin yung ibang part ng engine. Yung maaaring mangyari, magkakatama yung gear. Sige pa, pasok na ba? Yan, salinin natin siya ng langis mga motor pre. Kalimutan na natin ang lahat, huwag lang pagsasali ng langis. Ito mga motor pre, ito yung isasali natin sa kanya, premix coolant. Yan. Mas maganda mga motor pre, talagang pag maglalagay kayo ng coolant sa ating motor, mag-replace, ito na lang Honda coolant para maganda yung cooling system ng ating motor. Kasi pag ibang brand or ano, kasi ito design talaga para sa kanya eh, para sa motorcycle Honda. Yan, pwede rin siya sa ano, yan, sasakyan. Pero bago natin salinan ito mga kamotor pre, kasi bibleed pa yan, i-reset natin ito. Malupit mga kamotor pre, ito malupit mga kamotor pre. Yan, ating i-reset natin siya. Manual resetting ang tawag dito mga kamotor pre. May isasaksak tayo ditong ECS connector para ma-short, para ma-reset natin yung kanyang TP sensor or throttle position sensor, kasi mahalaga mga kamotor pre, lalo na pag magbabaklas tayo ng throttle body, ma-reset natin to. Yun na dito yung TP sensor nya sa sensor unit, para yung standard na angle nung TP sensor natin mag-reset. Yan, nagre-reset yan mga motor pre, kaya mahalaga yun. Pag naglinis kayo ng throttle body at hindi rin kayo nag-TP resetting, wala din mga motor pre. Maaring mabago pa yung idle ng motor natin or performance. Baka hindi siya mag-function ng ayos. Yan. Kasi yan, pinaka-sensor niya yan. Yan to. Tapos yung isasaksak natin, ito yung kanyang ECS connector. Yan. Or kung nagpatak. Yan. Kung wala kayo nito, pwede kayong mag-jumper ng wire para ma-short lang yan. Itong black, green, tsaka yung brown na yan. Yan. Tapos, kailangan pag natin, naka-steady lang yung MIL nya na kulay dilaw. Yan mga kamotor pre, yan kailangan naka-steady lang yan. Ibig sabihin walang malfunction code na naka-install sa ECU, kaya naka-steady lang siya. Kasi pag nag-blink yan, ibig sabihin may malfunction code na naka-install sa ECU. Yun, kailangan mo i-erase yun. May video ko nun, ilalagay ko na lang yung link dito kung paano siya i-reset. Yan, kailangan yan naka-steady lang siya. Pag nakasalpak lang tong ating ECS connector, yun mga kamotor pre, ulitin ko, black tsaka yan, black at green, tapos color brown. Then nyo siya iso-short ng wire kung wala kayo nito. Yan, tuturo ko na sa inyo mga kamotor pre yung pagre-reset ng ating TP. Hanapin nyo yung engine coolant temperature sensor, yun doon sa ilalim. Medyo mahirap siya dukutin. Ito, dyan natin siya iso-short. Yun. Yan, medyo mahirap mga kamotor pre kasi wala nag-ahawak. Yan, pisilin nyo lang yung lock. Pisilan lock, ang pisil, tapos sila. Yan, dyan nyo siya iso-short. Ito, dalawang terminal lang naman mga kamotor pre. Yan, iso-short nyo lang siya ng wire. Yan, kaso hanap pa ako ng wire. Teka lang mga motor pre. Yan, nakakita tayo ng wire mga motor pre. Bali, yan, short lang siya natin dito. Pasok nyo dyan. May tamang procedure to mga motor pre, sundan nyo. Make sure mga kamotor pre, kailangan nakasalpak siya na mabuti. Wait lang, isalpak ko lang siya mga kamotor pre. Salpak na yan, yan naka-short na. Kailangan i-short mo siya ng ayos. Yan. Tapos ito
Tapos nakapasok yung ating SS connector or may short kayo na wire dyan. Yan. Tingnan nyo ha mga motor pre. I-on ko yan. Magbi-blink yan. Yan. Diba yan nagbi-blink. Kailangan bago mag 10 seconds or 8 seconds mahugot nyo yan. Yan. Pag hinugot nyo yan, rapid blink yan, ibig sabihin success yung ating procedure. Pero pag hugot mo at nag-steady, ibig sabihin hindi success yung procedure, uulitin mo yun. Yan, tapos patayin yan na. Patayin mo na, patay. Oy, napaps. Tapos babalik natin dito. Yan, tapos ibabalik niyo na 'to. Yan. Yan, tapos tanggalin niyo na yung ECS connector niya. Okay na 'yun. Tapos pag susi mo, yan, kailangan wala na magbi-blink diyan. Or yun, mag-steady yung MIL tapos mawawala din. Ngayon, ang gagawin na natin mga motor pre, lalagyan ko na lang siya ng kulan. Yan, bi-bleed natin siya. Yan, bali sasalin na natin siya ng kulan mga motor pre. Ito mga kamotor pre, binibleed pa to, hindi basta-basta salin lang. Kasi pag sinalin mo lang siya basta at may hangin dun sa loob, hindi puro ulan yung nasa loob, may hangin, magbababol siya dun sa loob. Kaya yung iba nagtataka bakit puno yung coolant nila, pero nalabas yung overheat dun sa ating indicator. Or nagtataka yung iba, mabilis maubos yung coolant kahit bagong salin. Ibig sabihin na puro hangin yung laman nun mga kamotor. Pupunuin muna natin. Tapos start natin. Baba yung side stand. Yan mga kamotor pre, bali umandar na siya. Medyo maingay lang kasi mabibrate yung ating bike lifter. Yan. Bali nga pala mga kamotor pre, yan, i-re-review siya para bumaba yung ating coolant. Ibig sabihin mga kamotor pre, pag wala nang bulang lumalabas din sa kanya, ibig sabihin na okay na yan. Yan, tulad niya mga kamotor pre, wala nang bubble na lumalabas sa kanya. Ibig sabihin na maganda yung pagkakasali natin kanina. Papatayin na natin, tapos yan, tatakpan na natin. Tsaka huwag kayong magbubukas ng takip ng radiator pag mainit yung makina. Malaking tendency na yung pressure, masabugan kayo ng ulan kasi pressure kasi mainit. Tapos make sure lang natin na may good siya. Wait lang mga motor. Ito mamaya papalitan ko rin yan. Ayun yung drain nya sa reserve para bago lahat. Yan mga motor pre, bali kakabit ko na lang yung bearings nya, tapos okay na siya. Yan mga motor pre, bali okay na siya. Testingin natin siya. Tapos tayo ng ulan ngayon. Ha? I-advise ko na lang sa may-ari niya mga motor pre na i-break in kasi bago nga yung block niya.
para hindi mo maparasa, para maluto ng ayos yung kanyang piston ring para tumigas. Ayan. Kasi habang tumatagal, lalong tumitibay yung ating piston ring pag nabibrikin siya ng ayos. So, testingin ko na lang siya mamaya mga kamotor.